kauna-unahang pagkakataon, nabigyan ko lang kayo ng konting background. Siguro naman alam nyo na to, pero bibigyan ko pa rin kayo. Sa kauna-unahang pagkakataon, talagang yung It's Showtime, Madlang People mga kababayan, at saka po itong Itbulaga ay pinagsama po dito sa EAT. Talagang napakalupit nito. Sa isang noontime show, sino makakagawa nun? Yun ngang iba, lalo na yung Tape Bulaga, mabanggit lang ang pangalan Tito Vic and Joey. Tinatanggalan agad ng mikropono. Or di naman kaya, habang nagsasalita pa lamang ng Tito Vic and Joey, tinatanggalan. Or di kaya pinapara mga kababayan. Hindi katulad po dito, na kapag ka nabanggit, or kahit naman sa It's Showtime, mabanggit ang EAT, mga kababayan, talagang pinapasaya nila or binibigyan nila ng kasayahan mga kababayan. Unlike po dun sa Tape Bulaga mga kababayan, na pag binanggit ang Tito Vic and Joey, pinuputol. So ngayon, dito sa Branded Date Bulaga sa EAT, ang nangyari po kanina dito, hindi lang to basta-basta simpleng pangyayari. Kung hindi, may pumunta dito na ang isinigaw Madlang People. So ngayon, saglip na tanggalan ng mikropono ni na Mayor Jose Manalo, naging masaya pa yung nangyaring sugod bahay kanina. At hindi lang yon, kumpleto pa ni Master Henyo Joey De Leon yung 3 noontime show sa iisang noontime show. San pa kayo? At hindi lang yon mga kababayan, makikita rin natin dito ang dance step ni Isko Moreno ni Yorme. So ito, i-play na po natin. Madlang People! Yes! Madlang People! Doon ka sa kabila! Ulitin mo! Ulitin mo! Isa ba? What's up, Madlang People? Ano, nahiya ka? Halika dito! Huwag na mahiya! O di ba mga kababayan, saglip na tanggalan nila ng mikropono, saglip na ipahiya nila katulad nung nangyari doon sa Matanda, sa istasyon ng tren mga kababayan, bagkos ipinauulit pa nila, banggitin yung Madlang People. Saan pa kayo? Kung doon yan sa kabila, pihataw, tinanggalan ka na ng mikropono, pagka-ambush interview sa'yo, tapos iniwanan ka na. Next, huwag na yan. Hello, number 9! Okay! Okay! Kompletohin na natin! Announcement! Kompletohin na natin! Ano yan? Kita nyo ba yan? Kita nyo yan? Kaya to, yung mga taga-kabila, lalo na yung mga bulagta, mga kababayan, yung mga nasa Gedli lang, yung mga nasa Gedli lang, pag nakita nila to, oy, masakit na naman yung nararamdaman ng mga yan, pihado. Lalo na yung mga fan page dyan, nagigil sa Tito Vic and Joey, nagigil kay Master Henyo Joey De Leon, pag nakita na naman nila to, magkakanta ubo na naman yung mga yan. Magkakanta iyak na naman yung mga yan. Saan ka ba naman nakakita mga kababayan? Isang noontime show, pinagsama yung karibal nila o yung kalaban nila o yung kakumpetensya nila na noontime show mga kababayan. Diyan mo lang yan makikita sa EAT. Pero yun yung saglip na ipahiya si Kuya, talagang napasaya pa ang napakaraming tao. Hindi lang yon, talagang ibinandera pa ni Master Henyo Joey De Leon yung pangalan or yung trademark na Itbulaga dito sa EAT. San pa kayo pag nakita to, pihado? Nung mga halusos, magpaparinig na naman ng mga yan. Talagang napakahirap tibagin yung nauna sa era ng noontime show. Yung legend, napakahirap banggain yan. Ito na lang ang isang halimbawa kita nyo ba si Manny Pacquiao? Kahit anong paninira kay Manny Pacquiao, pagdating sa boxing ring, siya pa rin yung number 1. Kasi siya yung legend na nakilala pagdating po sa boxing ring. So pagdating sa noontime show, kahit anong paninira ninyo sa Tito Vic and Joey, hindi ninyo kayang talunin at tibagin yan. Kasi yan ang legendary pagdating sa noontime show. Kahit manalangin kayo ng kung ano-anong panalangin nyo dyan, hindi nyo kayang talunin yan. Kasi yan talagang kinilala, pamulat una, ng sambayan ng Pilipino pagdating sa era ng noontime show. Kaya sana maintindihan nyo yon. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Ayan, okay. Mga double clutch, may natalo na.
Mayor! Mabait ka naman, Mayor! Bigyan natin ng chance! Bigyan ng chance Okay, kayo. okay kami rito, okay Baka kami. mamaya, yung Punta tama kami ka ba? nakakapag... O kaya pa Yan, magpapangiti nagbibigay kay tayo ng May, saya ha? lahat. Sige na. Ayan, 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 Okay, ayan. ha? Ang importante, makapagpasya tayo, ha? Dapat kasi po. Kilala ka. Pero mga kababayan, pag nakita to ng mga yung mga taga Bulagta, lalo na mga kababayan, nung isang vlogger na umiiyak, ewan ko kung may channel pa yun, ha? Lalo na nung Kapuso Alliance, pag nakita to, pihado, magkakandara pa sa pag-iyak na naman yon. Tapos maghahagulgul na naman at magkakalat at mag-iingay sa mundo ng Facebook kasi doon sila malakas eh. Eh ngayon, gaano kaya kasakit ang nararamdaman nila na napipredict na ng napakaraming tao na malapit na yung paghatol ng trademark sa kanila. Sakit nun? Habang naiisip ko ngayon na ilang buwan na lang, December, halos isang buwan na lang mga kababayan mahigit yung ipaghihintay natin tapos lalabas na yung resulta. Pag nakita natin yung resulta doon, na yung resulta ay pumanig sa Tito Vic and Joey, pihado may magluluksa. Eh kung hindi naman pumanig sa Tito Vic and Joey mga kababayan, yung resulta, alam naman nating walang mawawala sa Tito Vic and Joey. Bakit? Kasi mawala man sa kanila yung trademark or hindi, yung suporta ng tao nasa sa Tito Vic and Joey pa rin. Diba? Pagpatuloy pa natin. Dapat kasi yan. Kulang kayo, no? Kala nyo si Jong Hilario ko. Di yan. Sige, 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 sige! Mr. Cuticle number 4 yan. Hindi lang 'yon. Hindi lang basta binanggit dito yung madlang people, kung hindi mga kababayan, binanggit din dito yung host ng It's Showtime. Ganyan puro mispeto at ganyang gumalang ang mga legit lover cards mga kababayan. Lalo na ang Tito Vic and Joey. Kasi ang tingin kasi nila dun sa mga kalaban nila na noontime show or yung mga kakompetensya nila, hindi po nila karibal or hindi nila kalaban. Ang tingin nila doon mga kababayan, kasama nila sa pagpapasaya ng napakaraming taong. Hindi ko lang kasi maintindihan ano po dito sa tape Bulagta mga kababayan, na kapag kababanggitin ng Tito Vic and Joey, automatic tinatanggalan nila. Tinatanggalan nila yung mga tao na sumusuporta sa Tito Vic and Joey, lalo na yung mga matatanda. Tinatanggalan nila ng karapatan para ipahayag yung pagmamahal nila o yung pagkilala nila sa Tito Vic and Joey dahil tinatanggalan nila ng mikropono. Yun yung hindi natin maintindihan. So ngayon mga kababayan, ang punto kasi dito sa Tito Vic and Joey sa EAT, kapag ka binanggit, let's say kung nabanggit nga dito mga halusos, baka magtawanan pa yung maraming tao eh. Baka hindi pa magalit eh. Kung nabanggit nga mga kababayan dito si Vice Ganda, baka batiin pa ni na Master Henyo, Joey De Leon, etong sina Vice Ganda. At saka itong sina Paulo Contes kung sakaling mabanggit yan. Pero pag sa kanila binanggit, lalo na dito sa tape Bulagta, grabe. Hindi. Pero maganda dito mga kababayan, ang maganda sa palarong ito ni Mayor Jose Manalo, kapag nanalo ka, may isang sakong bigas ka. Pagka sinwerte ka pa mga kababayan, may kasama pang pera yun. Yun yung maganda dito. Alam nyo, napakasimple ng palarong yan, pero napakalaki ang kasahiyahang idinudulot yan doon sa mga nakakasali sa palarong ito mga kababayan. Kaya nga inaabangan ng maraming tao lagi. Pagpatak ng sugod bahay, talagang tuwan-tuwa yung mga tao. Lalo na kung ikaw ay isang miyembro ng naninirahan doon sa isang lugar na isusugod bahay nitong sina Mayor Jose Manalo. Mga kababayan, talagang napakalaking kasiyahan ang dulot niyan sa napakaraming tao. Kasi kung titingnan ninyo, napakasimple lang nung palaro. Pero kapag ka nanalo sila or nakabilang sila dito sa palaro, talagang napakasaya nung tao. Kasi biruin nyo naman, mabibigyan ka ng isang sakong bigas. Eh kung maghapon ka lang nakaupo sa bahay, hindi mo kikitain yun, hindi ka makakabili nun. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Naaalala ko yung sayaw ni Yorme. Pag naaalala ko yun, lalo na nung panahon ng kampanya, no, yung hinawi yung mukha ng babae.
kasi biruin nyo ha, lahat ng sumasayaw na yan mga kababayan natatalo. Dito lang nanalo ata yan sa E80. Pero lahat ng sumasayaw niyan mga kababayan, talagang masama yung pinupuntahan. Masama yung kapalaran. Magpatuloy pa natin. Akala ko iiwanan na tuluyan. Ayaw pa talaga. Halika rito! Halika rito! Tuwa kami sa'yo. Alam mo, kompletuhin mo na. Halika rito! Kanina, Gusto kita makilala, tanggalin mo yan! yan. May sasabihin si Mayor! Kanina, Madlang People. Ngayon naman, sayaw ni Yorme yan. Kumpleto talaga. Alam nyo, napakagaling dito. Biruin nyo, isinat out, binate, Madlang People. Pero, yung ginawa niyang talent yun. Talagang kumpleto. Diba, saan pa kayo mga kababayan? Yung nasa site Showtime, binasa sa Tape Bulaga, ginawa niyang kumpleto dito sa E80. Iisang noon-time show lang ang nakakagawa niyan. Walang iba kung hindi ang Tito Vic and Joey. Wala bang pag-i-80 naman? Oo nga. Okay. Ngayon, nakita na po natin yung mga talent nila. Kaya tatawagin natin silang apat dito. Yan, pila. So anyway, yan lang naman. Pero ang maganda kasi dito, kaya ko ipinakita sa inyo yan mga kababayan, ang pinakamaganda kasing pangyayari dyan, hindi na bastos yung mga tao. Kasi alam naman natin from the start, napaka-professional, ni na Mayor Jose Manalo, ni na Miles Ocampo, ng Tito Vic and Joey, at saka ng mga legit Dabber Cats. Biruin nyo saglip na tanggalan nila ng mikropono, hindi nila ginawa. Bagkos in-entertain pa nila yung mga tao na nagkakamali ng bigkas dun, na pumapatungkol dun sa kanila mga kakumpetensya. Saglip na bastusin nila mga kababayan ang ginawa pa nila, talagang in-entertain pa nila. Yun yung pinakamaganda kasi dito. Lalo na mga kababayan, nakita natin kung paano ipagmalaki ni Master Henyo Joey De Leon ang trademark Night Bulaga. Saan pa kayo? At hindi katulad nung ibang mga tao, mga kababayan, na kapag hindi, alam niyo yung hindi na ng mikropono, hindi na pupunta sa kanila yung mikropono, napipikon. Charot. So anyway mga kababayan, yan lang naman. Ang maganda kasi dito, talagang ipinagmalaki ni Master Henyo Joey De Leon yung trademark Night Bulaga. Malaking sampal yon kung tutusin. Napakalaking sampal nun doon sa mga nagpapanggap Night Bulaga. Hanggang ngayon ginagamit pa yung trademark Night Bulaga na kahit isinusuka na ng napakaraming tao, patuloy pa rin yung paggamit ng trademark Night Bulaga mga kababayan. So napakalaking sampal po niyan sa kanila. Kaya nga sana next time, lalo na malapit na naman ng January, pag lumabas yung hatol mga kababayan at hindi talaga para sa kanila, dapat hanggat maaga pa pag-isipan na nila kung ano yung trademark na gagamitin po nila. Kasi halos lahat ng ginagamit nila na trademark mga kababayan copycat. So anyway, yan lang naman po ang topic natin ngayong hapong ito mga kababayan.